We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. It's an exciting Thursday mga puso. Hi John, excited ka man, may aga? Yes, Adrian, very excited. Adlaw kita sang Webes, December 28, 2023. Ibalunta naman nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dito sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso Eden Priatos live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Sa buwaga, dala sa gyapon namon ng mga dalago nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bukod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Para sa ato nagapangunang nga balita sa bungad daw mga puso, 3 kadlaw antes sa New Year's Eve, mga manugbaligya sang prutas nagadamo na sa balibot sa syudad sa Iloilo. Ang pinakauling update sa baligyan ay isang prutas ang hibalunta upod kay Kim Salinas, nagikan sa distrito sang Haro. Kim? Adrian, John, manami lantawon ang mga nakahilera nga mga balaligyaan sang prutas diri sa bahin sang Haro. Apang suno sa mga vendors diri, hindi manami pa ang baligyaanay kung tuman pa kahina no ang baligyaanay umalin nga nagpwesto sila sang December 23 tubtob subong nga adlaw. Apang may pila naman kuno ka mga pumuluyo nga nagamat-amat naman bakal sang mga nagkalain-lain nga prutas bilang tradisyon man no nga dapat puno ang lamesa sa pagsugalaw sang 2024. Sa mga luyag magbakal diri sa bahin sa Haro, yara sa 280 pesos per kilo ang seedless nga grapes. Yara naman sa 100 pesos per net no ang kiat-kiat kag sa mga gamay nga peras, apple kag ponkan ang 15 pesos ang kada bilog. Makabakal na no sang tatlo ka tigdalagko nga apple, peras kag orange sa 100 pesos. Kag yara naman sa 180 pesos per kilo ang paho. Ginalauman sa mga vendors naton diri sa Haro nga magadamo na ang demand sa December 30 to 31 kag tubtob na lang man no ang ilang baligyaan ay sa pagpahanugod sa ila sa Disyembre 31. John, mitong latest. Madamo salamat Kim Salinas. Fireworks-related injury sa Western Visayas naglabot na sa 28. Mga ospital sa rehiyon, preparado na sa posible pagdamo sa mga pasyente. Yan ang balita ang atong gitutukan. Humalin sa December 21 to 27, nagsaka sa 28 ang mga nabiktima sa palupok sa Western Visayas base sa pinakauli nga fireworks-related injury monitoring sa DOH-6. Humalin sa 17 kadugangan ini sang 11. Apang sunod sa DOH-6 ang numero ang 7% ka mas manubo kung ikumpara sa 30 ka mga kaso sa pareho nga mga adlaw sa nagligad nga tuig. Sa nasambit ka mga kaso, ang Banwa sang Pototan Iloilo nakalista sang 2 samtang ang Kabangkalan City Negros Occidental naman ang nakalista sang 3 ka fireworks-related injuries. Kalabanan sa mga nalukpan ng mga kabataan nga nagaedad 1-10 ka tuig. Aminadong DOH-6 nga apisar sang ila mas hugot nga kampanya, madamo sa gihapon ang nagagamit sang palubok. Advocated naton nga mas safe kag healthy ang aton nga celebrations. It is always important to note nga mas maging masadya kung wala sang may pasyente nga dalon sa ospital or wala kita sang aksidente nga matabo during the celebrations naton nga sining New Year. Samtang humalin December 21, naka-code white alert status na mga ospital sa rehiyon. All our sentinel and non-sentinel hospitals are ready to provide the necessary treatment and other health services to our community, and they have designated an area specific lang get sa aton nga FWRI cases. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.
O mga puso halong, bangod nagdangat na sa 1.8 million pesos ang kahalitan ng Intuga sang sunog na nagluntad sa Barangay 29 Bacolod City sang tinalikdan nga Martes ang hapon. Back to back no? Base sa data sa Department of Social Services Division sa Bacolod City Local Government Unit, 13 ka mga balay na halita na anong diring totally gutted kag 7 ang partially damaged. Samtang inaprosesong bulig pinansyal ng mabaton sa mga biktima, nagahinyo naman ang LGU sang pag-intindi. Bangon nagapadayon man ang pagproseso sang bulig sa mga taga-barangay 1 nga una na nga nasunugan. Ginalantaw naman nga palyadong electrical connections and wiring kag octopus connection ang gintunaan sang kalayo. Ang aton sini nga mga devices, electrical appliances naton, electrical connections naton, especially itong mga old dilapidated kaga na mga substandard ng mga linya ginagamit naton. Hindi naton pagbabayan nga may nagaandar pa no nga mga electrical appliances. Bawian sang kabuhi si Jim Belenario. Samtang nasamara naman ang Iloy sini nga si punong barangay Magdalene Belenario sang barangay Rivera, Ibahay, Aklan matapos ginpang tiro sa amuman nga lugar kahapon. Base sa investigasyon sang kapulisan, sakay sa motorsiklo ang duwa sang ginbanggaan sang 3 kawala pa makilalaan nga mga lalaki kag ginpang luthang. Gitpahayag nga padulong kuntani sa town proper sang Ibahay ang mga biktima sang nagluntad ang insidente. Patay on the spot si Jim samtang gilayon man nga gindala sa ospital ang punong barangay. Padayon pa ang investigasyon sang Ibahay Pulis sa insidente. Masobra sa 800,000 pesos kabalor sang illegal nga droga na kumpiskar sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa drug bypass operation sa Barangay Santo Niño Sur sa Arevalo, Iloilo City. Arestado ang high-value individual nga si alias Luigi kag street-level individuals nga sanday alias Jonas kag alias Samantha. 120 grams ang suspected shabu ang nakuha sa ila. Na-rescue naman sa nasambit ng operasyon ng isa ka minor de edad nga yara sa karon sa pag-inakop sang Women and Children Protection Desk sang Arevalo Police. Bao konsensyahon man kamo ay makapuso ginapangita na subong sa kapulisan sa Bacolod City, Negros Occidental ang mga responsable nga naglubong sa lapsag nga babayi sa bahin o kung bakante nga lote sa may barangay Handumanan. Ginpahayag sa mga saksi nga 3 ka tawo ang ila nakitaan nga may ginlubong nga karton gani isa nagbiya maini ila ginkutkot kag nadiskobrehan ang lapsag. Gilayon nga gitawgan sang ambulansyang bata apang wala na ginini sa kabuhi rason kag gindiretso nala sa patio ginbendisyonan kag ginlubong. Nagalaom ang kapulisan nga may makuha nga CCTV footage sa palibot sang lugar nga makabulig sa investigasyon. Gina-verify naman ang record sa barangay sang mga nagabulusong kag nagbata sang damlaglang. Sa paglantaw sa kapulisan, residente lang sa lugar o kusang area ang mga suspect bangod pamilyar ang mainis sa lagyan pakadto kag pagwa sa lote. Kaso nga infanticide ang mahimo at tubangon sa mga suspect pananglitan mahibaloan ng ila identity. Determinaton kung ano ang rason nga ang ginlubong ang makaluluoy nga bata. Ang akon panawagan no sa Iloy, tani makonsensya ka sa ginimo mo sa bata mo. This because nga ang bata sa tutod lang wala inasala. Makapuso halos bugos nga Western Visayas ang maka-eksperyensya sang manaming nga panahon subong adlaw. Pero posible ang pag-ulan sa pila ka lugar ilabi na karon sa hapon base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Epekto pa ini sang easterlies o kun hindi gani local thunderstorm. Apektado man sini ang Mindanao kag pila ka bahin sang Southern Luzon suno sa pag-asa. Padayon naman nga nagaluntad ang hangin amihan o kun northeast monsoon sa Northern kag Central Luzon. Kag para naman sa aton nga Globe Balita, lalaki aresado sa ginaligan pagpatay si asawa kag 4 ka mga kabataan sa France. Sa Turkey naman kumpiskado ang mga luxury vehicle, maginhimo nga police cars. Nakatutok Julius Biracaon. Gindakop sang kapulisan sa France ang 33 anyos nga lalaki nga ginasuspetsahan nagpatay sa iya asawa kag 4 ka mga bata nga nagapangidaron sa humalinsyam ka bulan tubtob na 10 ka tuig sang adlaw sang Pasko. Ang lawas sa mga biktima ang nasapuan nga dugon sa isa ka apartment sa Banwasang Mo, 40 kilometros na aminhan na sidlangan sang Paris. Sunod sa isa ka prosecutor, ang iloy kag 2 ka mga babae nga kabataan ang nag-angkon sang madamo nga samad tugas sang pagkabuno. Ang 2 naman ka mga lalaki nga kabataan ang posible gin-suffocate o kun nalumos.
Ang suspect ang ginapahayag nga may records ng mental illness. Nakitan sa kapulisan sa crime scene ang mga dokumento kag reseta nga antidepressant. 23 ka mga luxury car nga nakumpiskar sang Istanbul Police sa mga crime gang ang ginhimo nga traffic police vehicle suno sa Interior Ministry sa Turkiye. Ang mga salakyan ang gintugyan sa Istanbul Police base sa court order. Ang mga kumpiskado nga salakyan nga nagalakip sang isa ka Bentley, Porsche kag Volvo ang ginpintahan sang puti nga may nasulat nga duag blue nga traffic police. Ang mga ini ang gin-display sa Istanbul para sa inspeksyon nga ginpatigayon sang Interior Minister sang pungsod. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Gin-reveal sang mommy ni Firefly star Ewan Michael nga ang pangalan sini halin sa tinaga nga Ewan o kunagdaog. Halin kuno ini sa ereksyon sa naghampang sang Tekken samtang ginabusog ang anak. May pila naman ka netizens nga nagka-notice nga magkatunog man ang Ewan kag Ewan gani happy ini nga may nakabalunas sa niya secret. Si Ewan ang best child performer sa 49th Metro Manila Film Festival para sa role bilang Tonton sa Firefly. With open arms and big smiles, ini ang pag-welcome ni Ashley Ortega sa 25th year. Pinaagi sa Reels sa Instagram, gin-throwback ni Ashley ang mga inagyan niya from past to present. Bangon love niya ang travel, sa beach niya sinigin celebrate ang iyang birthday, kaupod ang iban nga co-stars sa Hearts and Eyes. Puno sa emosyon ng mga karakter sa Love Before Sunrise sa Ulihi Giduha kagabisang series. Subong nga nakuha na ni Atom sa Sky, si Zarina may chance sa paihan ng magbago para sa anak. Sa pagpili naman ni Stella kay Roald, paano ba nila umpisahan ang bago nga life manayo sa Pilipinas? Bantayan mga kapuso ang last 2 nights ng Love Before Sunrise, 8:50 p.m. sa GMA Talababad, pagkatapos ng Black Rider. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sukot sa real property tax sa syudad sang Iloilo nagsaka. Pila ka mga residente ginkakibot ang pagsaka sa balayran sa buwis. Yaring balita ang aton gintutukan. Umpisa Enero 2024, magasaka na ang real property tax o kunang balayran nga buwis sa mga nagapanag-iya sang duta, building kag iban pang mga ginakabig real property sa Iloilo City. Suno sa City Assessor's Office, 2006 pang basihan sa pag-assess ang real property tax. Isa tag sa 3 katuig kuntani maghahatag sang updated nga market value nga mga basehan sang computation sang bayaran nga buwis, apang subong nga tuig lang ini naaprubahan sang konseho, apang pagklaro sang Assessor's Office. Nambal ni Mayo only land ang aton nga i-increase kay so far takot ang aton nga last nga market value sa land kag other unmanned building machineries ang schedule to next 2006 effective 2006 pero kay ang subong amo nang sa land kay kung i-count since 2006 sa subong lawig na galing ang value sa tong una compared sa subong kay amo nang aton nga current fair market value nga gina-prepare kag gina-butang da. So meaning siyempre yung difference lako na ginman. Magadepende naman ang saka sa computation nga himuon sang Assessor's Office. Apang ang pila ka mga negosyante kag residente sa syudad kaangay kuno nga ginkibot sa city government. Kaangay kay Jennifer bilang tenant sang Panay Railway sa barangay San Isidro Haro, nagabayad din isang masobra 1,000 ka pesos kada tuig. Gani kung magsaka ang buwis, ginakabalakan man sila nga magsaka man ng ilarenta. Ako, sir, presa ako nga subong ako ni estudyante apat, may duwa ko ka college, kag duwa ka isa ka senior high kay isa ka high school. Ti additional naman sir sa amon nga tanoy balaydan Gani pananglitan nga magsaka ang renta, posible nga pasakaan man sini ang presyo sa iya ginabaligya sa kalendarya. Okay lang nga nagtaas tuon, mapataas kami sa amon price, sa amon baligya, di daw makabawi-bawi kami, pero tani kung hindi magtaas, mayo pagid tani Apang pagklaro sang City Assessor's Office, nag-agi sa insyakto nga information dissemination ang pagpasaka sang real property tax sa syudad. Under the law man, kinanglan, i-follow man natin ang due process nga, which is hasta na sa public hearing, committee hearing, then gina-publish na siya
John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Lapit na deadline, 90% sa mga public utility vehicle kung PUV sa Western Visayas ang na-consolidate na makapuso inibase sa datos sa LTFRB6. Sa Iloilo City, 400 pa ka mga PUV ang wala pa na-consolidate samtang may 2,000 na consolidated. 20% lang ang nakapakonsolidate sa Bacolod City. Sa Piaxini, nagpasalig ang legal officers ng LTFRB6 nga si Attorney June Altura nga bastanteng units nga magbibiyahe sa syudad sa Bacolod ngayaran na sa ginabanta 600 ka modernized jeepneys. Suno sa LTFRB6, hindi na pag-extend pa ang prangkisa sa unconsolidated nga mga traditional jeepney units. Ang mawala na consolidate nga traditional nga jeep umpisa sa Enero 1 ang mahimo pa nga makabiyahe sa dalanon apang bilang pribado na lang nga salakya. Ang matabo sina nga if we are talking of the 90% nga consolidated na. So ang this 90% will continue to fly. Ang 10% nga wala na consolidate, hindi lang sila matagaan sa extension. So kung i-drop mo nga private, pwede ka pa yakadlagan sa dalanon. Only that you cannot function as a public utility vehicle. So wala siyang phase out. Oo, as private. Imoon mo na cargo. Mga puso sumugod sa napatigay sa inspeksyon ng Regional Civil Service Unit 6 ng December 15, 5 na tanan ka mga nag-aobra ka nagabaligya sa palupok sa riyon ang nadiskobrehan nga nagabayular sa pagsulundan sang kapulisan. Isa ang nasapuan nga gabay nga bodega sa idalom sa Taytay sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City sa Disyembre 21. Ini ang ginapatihan nga illegal nga nag-aobra sa palupok bangod wala sa nakasecure sang permiso nga manufacturer diri sa Iloilo. Samtang ginabanta 20,000 pesos ang nakumpiskar sa kapulisan sa mga nagabaligya sa Barangay Buhang Haro nga wala sang label nga mga palupok sa Disyembre 25. May 3 man ka mga nag-aobra kag nagabaligya sa palupok nga nagkaladakpan sa Negros Occidental lakip ang inspeksyon sa Sagay kag La Carlota City. Kalabanan sa bailasyon ang wala sang permiso kag wala sang label ang palupok, busilingon, hindi ini otorisado. Sa datos ang RCSU 6, may 728 tanan nga manugbaligya ang may permit sa paghimo palupok sa riyon, samtang 19 dealers kag 8 ang manufacturers. Ang napipinalize natin dito ay yung sa selling ng illegal. May cancellation of their permits. And then kung i-base natin dun sa Republic covering the firecrackers and pyrotechnic devices, may mga imprisonment and penalty of 50,000. Matapos nga nalapawan ng target nga 1.8 million tourist arrival sa isla sang Boracay sa bunga tuig, ginpahayag ni Malay Mayor Frolibar Bautista nga target sang LGU nga malabot ang 2.3 million tourist arrival sa Boracay sa 2024. May baluan nga base sa datos sang Malay Tourism Office, masobra na sa 2 ka milyon ang mga nagbisita sa Boracay sa bunga tuig. Samtang ginalauman naman nga mangin mas masadya kag grande ang selebrasyon sang bagong tuig sa isla. Sino kay Mayor Bautista, may 11 na ka mga resort sa Boracay nga nag-apply sang permit para magpatigayon sang fireworks display sa New Year's Eve. Sa nagligid nga tuig, 8 lang ka mga resort ang nagpatigayon sang fireworks display. Punuan naman ang mga hotel sa karon, kag una na nagpahayag ang Malay Police nga nakalatag na sila sa ila security plan sa pagdagsa sa mga turista sa isla sang Boracay subong nga holiday season. Every year talaga may fireworks display at ngayon na mas marami. So meaning maraming parties. Ang bahanon nga nagahatag sang kusog, paglaom kag nagatibong sang paghugpong sang mga ugtunganon, gindihon sang grupo sang mga artist nga tumandok mismo sang banwa. Tiyaring balita ang aton gintutukan. Humalin sang pandemya, pagkasunog sang merkado sang banwa kag mga pagtilaw sa tagsa kaadlaw. Ginaatubang ini sang mga ugtunganon nga puno sang paglaom. Gani agud buhion pagid ang paglaom kag paghugpong sang mga ugtunganon isa ka ambahanon ang gindihon sang grupo nga Ugtunganon Music Guild sa bunga holiday season. Diretso sa tagsa kay diri sa uton. Pusuan
3 days before Christmas, nasunog ang amon nga public market. Di samtang sulat ko sang lyrics ling ko ihalad ko na lang ni sa mga vendors ang kantangan eh. Kay do ka subo bala sang ilang that time nga nagpamakal na sila sa mga bligyan na prepare na for Christmas. Daso nasunog gulpe. Sang Nobyembre lang natukod ang grupo. Agud matigayon ng ila Christmas video. Naghimakas ang mga ini nga magkaruling sa mga barangay sang Banwa kag sa buligman sang local government unit. Madamo gid nga manami nga ginhatag nga opportunity ang OMG sa amon. And muna na maging isa man ka inspirasyon sa kada Banwa. Gasulod si isip man gisa nga do kay imposible man nga malabot ang muna kadako nga budget. So ging pangabudlayan gid namon para matuman gid namon ang amon handom nga makaubra kami sang Christmas ID dire sa Uton. Padayon ang amon partnership agot to matibong gid no ang kultura bagi sa music and arts. Para sa grupo, may mga pagpanghangkat man nga atubangon apang kun may paglaom kag paghugpong ang mga ini ang saranga nga malampuwasan. We kept on pushing through gidya because we believe in this cause. We believe kung anong potential sa mga musicians. We believe in hiligaynon songwriting. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso trivia o nabalaan mo na bala kapugso ang Pinya Handloom Weaving nga ginapabugal sa probinsya sa Aklan ang ginakilala sa UNESCO nga Intangible Cultural Heritage sa Pungsod, Pilipinas. Ini nakuha sang Pinya Handloom Weaving sa UNESCO 18th Cultural Intergovernmental Committee Session for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage sa Kansane Republic of Botswana. Sa live online intervention, ang mga delegado nga nagikan sa Aklan, LGU kag Banwa sang Kalibo ang naghulat sang inoras antes opisyal nga gin-inscribe sa UNESCO ang amo nga pagkilala. Ang Pinya Handloom Weaving ang pinakauna nga Intangible Cultural Heritage sa Visayas kag ikalima sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas. Ara mga kapuso, nabalaan mo na. Basta ganin New Year mga kapuso, tion maninis ang mga New Year's resolution para sa madamo naton nga kapuso. Insakto na Adrian, apang sunogani sa American television producer nga si Oprah Winfrey, year ends is neither an end nor a beginning, but an ongoing with all the wisdom that experience can instill in us. Amo gani nga pun kita ang may mga leksyon nga nakuha sa subong nga tuig aton ini nga tinguhaan nga magamit nga basihan sa aton hilikoton kag desisyon sa madason nga tuig. 4 days na lang, 2024 na. Madami kayong salamat sa pagtutok diri sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes to Biyernes. May maninyo malato aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com pag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Eden Priatos, bugos sa puwersa para sa masakong amisyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning! Bye! Sa yakap mo ako ay nananabik. Sa Pasko ang tanging ko